allow this song to just minister to you today and ask the Lord to just seek and search your heart and allow Him to be the purifier of your heart. Hallelujah. Thank you, Jesus. Once again. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold.
everything. Lord, muli nilalapit namin ang aming mga puso sa iyo ngayong umagang ito. Make it worthy, Lord, to serve you. Make it worthy, Lord, na maglingkod sa iyo, Panginoon. And we thank you that we can have this chance, Lord, to just bring out everything to you. Nilalatag namin sa iyong paanan, maging ang aming lahat ng alalahanin, ang aming mga intindihin, Panginoon. Alam namin, Lord, you are our victory at lahat ay iniayos mo na, Panginoon. And we just wanna honor you today, magnify you in this place, and lift you up. Thank you, Jesus. We bring back all the glory and praises to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, worship team, for that wonderful worship. And yes, Lord, we are ready to do your will. Let's now proceed to our giving. Bakit nga ba tayo nagbibigay? Ano ba yung ating motibo? Ano ba yung gusto natin? Bakit tayo nagbibigay ng ating tithes and offering? Dahil ba sinabi ng Diyos na kapag nagbigay ka, ibabalik sa'yo 100-folds? Yun ba yung nasa isip natin palagi every time na magbibigay tayo ng sobre? No, hindi dapat yun. Binigyan tayo ng Diyos, una siyang nagbigay sa atin, especially yung greatest gift na binigay niya, no, ang kanyang bugtong na anak para ma-save tayo sa tiyak na kapahamakan. So, binigyan tayo ng Diyos ng provision, and then nagbibigay tayo, or mas magandang pakinggan na nagbabalik tayo 10%, small portion lang nung ibinigay niya sa atin. So, nagbigay si Lord una siyang nagbigay, and then nagbabalik lang tayo. Generosity is an expression of love. So, when we give, we should give generously because we have a generous God. It's not because God needs anything, but because we want to show our love for Him. And also, giving is an expression of obedience, gratitude, and trust. Sabi po sa Luke 6:38, give and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. So ito na yung bonus, kumbaga. Yung reward. So, nagbigay si Lord, nagbalik tayo, and we cannot outgive God. So, bibigyan naman niya tayo ng siksik, liglig at umaapaw. Amen? Okay, let's prepare our tithes and offering envelope, and let's pray. Lord, we thank you for the many blessings that we have received from you, Lord. Thank you for the privilege, for this privilege, Lord, na makapagbalik kami, Lord, ng what is due to you. Thank you, Lord. Palagi kang nandyan, and minsan hindi mo kami pinabayaan. Sorry, Lord, kung minsan nagkukulang kami. Sorry, Lord, sa aming mga kasalanan, Lord, and nawa, tulungan mo kami, Panginoon, na lumakad sa iyong kalooban. We give back all the praises, glory, and praise in Jesus' mighty name. Amen. Pwede na po natin ilagay ang ating. Morning po. So, bago po tayo mag-proceed sa ating regular announcements, pwede po ba nating batiin yung mga katabi natin ngayon ng nagagalak akong kasama kita ngayon. Ayan. Ang haba po ba?
patang twister pala. Ayan, sige po. So, this morning, let us welcome po our newcomers. Pwede po ba na pag tinawag po yung pangalan, pwede po ba tayong tumayo para ma-acknowledge din po tayo ng ating mga kasama? So, welcome po sa church, Mr. Brian Espiloy. Welcome po. Ayan. Mr. Axel Sawada. Welcome po. Sir Emil Nuelo. Sir Christopher Santiago. Miss Feby de los Santos. Sir Raymond Malipot. Sorry po, ma'am pala. And Ma'am Mercy Dionyo. Ayan. So welcome po and hopefully sa mga darating pa pong mga Sundays and ibang activities makasama po namin kayo. And for our regular announcements, we have different services. Every Thursday po, dito po sa Dao, 5 p.m. Sa mga hindi po available, every Sunday. So pwede po kayo dito every Thursday, 5 p.m. And also, our regular service schedules po, 10 a.m. And then every 5 p.m. meron din po. So later, meron din po dito rin po sa church. And then we also have our prayer night every Wednesday po at Emam's Garden sa Merly Homes, Marikina City, every 6 p.m. naman po. Inaanyayahan din po namin ng lahat kung wala pa po kayong cell groups. Dahil lahat kasali lahat, you can message po our Facebook page so we can connect you po sa ating cell leaders. And also, please mark your calendars, file a leave if needed. We have a 2-day training and equipping for our pastors, overseers, and heads of department. Ang topic po natin is pastoral ministry. This will be on May 3 and 4, 9 a.m. to 4 p.m. Dito din po sa church. We have a registration fee lang po ng 300 pesos per head, meals included na po. And we can also invite yun pong ating mga pastors, overseers, and heads sa Montalban, Concepcion, and Antipolo. And also, para sa ating mga kamamshi, mga nanay, mga mami, mga inay, we invite you po on May 12 as we celebrate the Mother's Day. So may pa mga ganap daw po sa mga nanay. Huwag po tayong mawawala on May 12. Also, our kids church is in need of volunteers sa mga wala pa pong ministry o kaya gusto pong ma-involve sa mga gawain, baka po tinatawag po kayo ng kids church. So if you want to minister po to children, kayo po yung maging kasama nila sa una nilang pagkilala at paggabay po sa kanila sa paglago sa Panginoon. So you can send a message po sa ating Facebook page. And also, bago ko po introduce ang ating speaker, this morning, I would like to call on po isang taong nagse-celebrate ng kanyang kaarawan ngayon. Kap Jerry, happy birthday po. Pwede po ba kayong maanyayahan dito sa harap with Pibel? Ayan. And also, we would like to call on po Pastor Anthony para po ipag-pray si Kap. Sabay-sabay. Happy birthday to you. Pwede na tumayo at ituon nyo po ang inyong mga kamay kay Ninong Kap. Happy birthday, Ninong Kap. And you just speak blessing po habang nagpe-pray po tayo. Let's pray po. Heavenly Father, we just want to honor you, God, today, Lord. Salamat, Panginoon, dahil itong araw na to ay ginawa mong espesyal dahil sa kaarawan po ni Ninong Kap, Lord God. I pray, Lord God, that you will just continue, Lord God, to pour out, Panginoon, yung wisdom mo sa kanya, Lord God. Isang malaking bagay kung saan mo siya dinala, Panginoon, from the humble beginning hanggang ngayon, Lord God, na bilang tatay ng konsepsyon, Lord God, you brought him, Lord God, you've been faithful to him, Lord God, and nakita mo, Panginoon, kung paano mo siya iningatan, Panginoon, kung paano mo siya itinalaga, kung paano mo siya pinromote, and I just wanna pray, Panginoon, even as of this moment, Panginoon, sa mga narating niya, I pray that you will just continue, Lord God, to keep his heart, Lord God, humble before you, Panginoon, Lord God, that he will just continue to seek you, Lord God, he will just continue, Panginoon, na kilalanin ka pa, Panginoon. He is a blessing sa maraming tao, Panginoon, and
patuloy mo siyang gawing pagpapala, patuloy mong pagdaluyin ng pagpapala mula sa kanya, Panginoon. I pray, Lord God, that even, Lord God, you just grant him wisdom, Lord. Wisdom, Lord God, to govern, Lord God, the whole conception, Lord God, and even to the place na kung saan mo pa siya dadalhin, Panginoon. I pray for an ever-increasing wisdom and favor, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, patuloy mo siyang pag-ingatan sa kanyang kalusugan, Lord God. We speak divine health towards him, Panginoon, that na walang makakadapo sa kanyang sakit, that no weapon will form against him will prosper in the name of Jesus Christ. Even what the enemy, the arrows of the enemy that has been thrown at him, Panginoon, we lay it powerless in the name of Jesus Christ. Lord God, even the word that has been spoken that is negative, Panginoon, we lay it powerless in the name of Jesus Christ. And Lord, salamat po, Panginoon. Lord, ngayong umaga na to, we celebrate your goodness, we celebrate your faithfulness sa buhay ni Ninong Cap. And Lord, we thank you, Lord God, because we have a family in the church, Lord God, we can celebrate, Panginoon. And Lord, we honor you, we commit to you si Ninong Cap. Sa iyo ang lahat ng papuri sa kanyang buhay, sa iyo ang lahat ng luwalhati sa kanyang buhay. In Jesus' name we pray, Amen. Happy birthday to you. Humaba pa ang aking buhay dahil nag-pray ako ni Pastor Anthony ng magandang kalusugan. Amen. Po, in Jesus' name, Amen. God bless Concepcion Uno. Thank you po, PA, Bell. Cap, happy birthday po ulit. Ayan. So, bago ko po i-introduce yung ating speaker this morning, brief backstory lang po, no? Yung speaker natin ngayon, it's always inspiring kapag nakakarinig ng mga message tungkol kay Lord pag nanggagaling sa Kanya. Para sa hindi nakakaalam, yung speaker natin ngayon, siya yung nag-invite sa akin dito sa church, years back. And masaya ako na bago niya ako i-invite, may mga usapan kaming young adult. And masaya ako na just last week, he already entered a major event sa buhay niya. So let us all congratulate and welcome. Ikinagagala ko pong ipakilala ang speaker natin this morning, Jamir Asuncion. Nakakatuwa lang po kasi kapag nakikita natin na nagbibigay kanina yung mga ng mga churchmates natin kasi nakaka-inspire and I'm sure mas marami pang nagbigay diyan through GCash nga lang, di ba? Kasi pwede na tayong online. So ayun, nakakatuwa lang di isipin na pwede na tayo magbigay ng tithes and offering natin through GCash. Sobrang convenient na and ako sobrang thankful ako sa GCash kasi nag-promote na GCash, Sobrang thankful ako kasi, pinapadali niya yung buhay natin, di ba? Isipin nyo, dati kapag magbabayad tayo ng bills, di ba? Yung kailangan pipila ka pa, magko-commute ka pa, mainit, ganyan. Ang pinaka-convenient niya nun, bayad center. Pero again, lalabas ka pa rin, di ba? Ngayon, kahit nasa bahay ka, anong oras na, kahit gabi, pwede ka magbayad ng bills mo, di ba? And ultimo sa mga tindahan, sobrang convenient kasi kapag wala kang cash, pwede ka magbayad through GCash, di ba? And ayun lang, kapag ultimo nga sa mga street vendor, naka-GCash na sila, di ba? May QR na sila. Pag bibili ka ng fishball, 3 piso, 5 piso, i-GCash mo pa, pwede, di ba? Sobrang convenient niya. And ganun din kapag magpapaabot tayo ng tulong natin sa ating mga kapatid na nangangailangan ng tulong pinansyal, mas madali na rin magpaabot ng tulong through GCash na rin, di ba?
So, kahit nasan man sila, malayong lugar, dati, ano pa yan, ipapadala mo pa sa Palawan Express, papadala mo pa Smart Padala. Ngayon, convenient niya, GCash na lang, di ba? Pati nga yung panghihingi ng ng pamasko, GCash na. Di ba? Sobrang convenient. And ganun pa man, kahit marami siyang mabuting dulot, meron ding masamang dulot yung GCash. Kasi alam nyo ba na nauuso ngayon yung mga online na sugal? Diba? Sa Facebook, ang daming ads niyan. Puro yung mga online sabong, online sugal. And sadly, marami pong nalululong talaga dito. So dati kasi, kailangan pa pumunta sa sa mga sabungan, punta ka pa sa casino, punta ka pa sa mga bingguhan. Ngayon, online na lang. Pag sa GCash nga, meron na dyan yung mga color game. So, online sabong. So, yun yung masamang epekto. And connected po yan sa pag-uusapan natin ngayong umaga. Kasi ang theme natin for this month ay stewardship. So, sa Tagalog po ay pangangasiwa. And gusto kong i-discuss natin or talakayin natin kung paano bang maging mabuting tagapangasiwa ng ating mga salapi na naayon siyempre sa turo ng Biblia. So gagamitin mo ba yung pera upang maglingkod sa Panginoon o ikaw ay yung magpapagamit sa pera? Kaya ang title po ng message ko ngayong morning ay Send Me Jesus or Send Me GCash. Send Me GCash. In Matthew 6 verse 24 sabi doon, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. You cannot serve both God and money. Bakit nga ba dun sa verse na binasa natin, bakit ang kabaliktaran ng pagsiserve kay God pagsiserve sa money? Bakit hindi pagsiserve sa kaaway or pagsiserve sa devil, di ba? Bakit yun yung kabaliktaran niya? Kasi yung message na to, yung verse na to, is intended para sa ating mga Kristiyano, para sa ating mga mananampalataya na or believers ni Lord. Pinakamalaking banta sa ating pagsisilbi sa Diyos ay walang iba kundi pera. So ito na nga yung tanong natin. What master do you serve? Hindi pwedeng both ang sagot. Kaya kung tayo ay Christians at tayo ay panay hustle sa buhay, alam niyo, grind, araw-araw sipag lang, ipon-ipon, tapos hindi tayo nagsiserve, alam niyo na kung sino yung pinagsisilbihan niyo siguro, no? Baka yung pera na yung ginadjust natin. And hindi rin naman porke na tayo ay nagsiserve sa church, ay exempted na tayo, di ba? Siyempre, nagmamatter pa rin yung ating puso, yung ating intention. Baka naman kaya tayo nagsiserve para hindi lang halata na yung focus pala natin is yung pera. Gaya ng ng word kanina ni Pibel, no? Baka every Sunday lang tayo Christian, tapos pakitang tao lang pala, tapos pagka Monday to Saturday, balik na tayo sa lifestyle natin, di ba? So, good reminder yon sa atin. But, ayun, I really believe naman na walang ganun sa atin yung nagbabalat kayo lang. I really believe na genuine yung ating puso para kay Lord. This message is just a reminder para sa atin na maging extra careful tayo. Baka kasi di natin namamalayan, yung unti-unti na pala tayong napapalihis. As Christians, we have to be a good steward of our finances. Kasi kung good steward ka, gagamitin mo ang iyong salapi sa mga bagay na mabubuti. Tulad niyan, yung pagta-tithes and offering natin, mabuti yan. Kasi nakakatulong yan. Pagtulong natin sa kapwa, yan, mabubuti yan, etc. Pero pag bad steward ka naman, syempre, mapupunta yung pera mo sa bisyo, sa pagsusugal, sa mga fulfill na mga earthly desires mo. So, yan yung masama. Kasi ang pera natin ay neutral. Neutral po yung pera. Pwedeng maging mabuti
o masama, depende sa kung paano natin gamitin at itrato. Sabi nga ng mga ekonomista natin dyan, di ba? Yung mga accounting majors natin dyan, ang pera, ang cash daw po ay liquid. Di ba? Liquid assets daw siya. And para sa akin, yes, liquid siya kasi it takes the shape of its container. Ibig sabihin, kung anong shape mo, kung ano ka, ano hulma mo, yan yung hulma ng pera. Pera mo. And this leads us to our first point. Money is neutral. May sala sa salitang salapi, pero wala pong sala ang salapi. Sabi sa 1 Timothy 6 verse 10, "For the love of money is the root of all kinds of evil." Madalas ko kasi nababasa sa comment section sa Facebook. Sinasabi nila, money is the root of all evil daw. Sinasabi nila yung pera ay ugat daw yan ng kasamaan. Pero hindi yun totoo. Kasi sabi sa Bible, yun nga sa 1 Timothy verse 6 to 10, 1 Timothy 6 verse 10, "For the love of money is the root of all evil." Yung pagmamahal natin sa pera, yung ugat ng kasamaan. So walang kasalanan yung salapi natin. Ang may kasalanan ay ang steward o yung may hawak ng pera. So tayo yun. Ituloy natin yung verse. Sabi doon, "And some people, craving money, have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows." So may mga ibang tao daw, nang dahil sa kagustuhan na magkaroon ng maraming pera, ay napalayo na sa kanilang pananampalataya. And ang nakakatakot po kasi dito, we could be thinking na nasa tamang landas pa tayo kasi nag-church pa tayo, di ba? Gumagawa pa tayo ng mga bagay na pangsimbahan. Nagpe-pray pa tayo. Pero yun pala, unti-unti na pala tayong nalilihis. Dahil lamang sa kagustuhan nating magkaroon ng maraming pera. Kailangan nating tandaan na yung pera po ay kasangkapan lamang yan or tool na maaari nating gamitin either to satisfy our fleshly desires or to give glory to our God. Gaya ng isang patalim na maaaring magdugtong ng buhay sa kamay ng isang doktor at tumapos naman sa kamay ng isang kriminal. Let us be a good steward of our money. Amen. Second point natin, money is for helping others. In Acts 20 verse 35, sabi doon, "You should remember the words of the Lord Jesus. It is more blessed to give than to receive." So isa po sa mga susi para tayo ay maging ganap na good steward of money is hayaan natin yung mga sarili natin na maging daluyan ng pagpapala para sa ibang tao. No? Kasi alam niyo church, sa ngayon kasi ang ibig sabihin na ng salitang blessed para sa atin ay yung kapag marami tayong natatanggap, di ba? Kapag masasabi nating blessed tayo kapag may na-receive tayo na promotion, halimbawa, o kaya may bago tayong bahay, may bago tayong biling kotse, may salary increase tayo, may natanggap tayong pera, nasasabi natin na blessed tayo. Which is, totoo naman, blessings yung mga yon. Pero minsan, na-equate na natin yung salitang blessings or pagiging blessed kapag tayo ay may nare-receive lang. Pero sabi nun sa verse, mas blessed pa pala yung taong nagbibigay. Amen? Yun, mas blessed pa yung mga taong tumutulong, di ba? Mas blessed pa yung mga taong nag-aabala. So bilang Kristiyano, and as a good steward ng pera, giving is a necessity. Sabi nga kanina ni Ninang Joke, di ba? So sabi niya, di ba? Yung generosity daw ay yung ating tawag doon yung joke. Generosity is yung expression natin ng love, ng pag-ibig. Yan. So bilang Christians, ganun dapat tayo mag-express ng love. So magbibigay tayo. Dahil isang konkretong paraan ng pagpapakita ng pag-ibig ay pagbibigay. Katulad ho ng title natin, Send Me Jesus. So dapat
magpagamit tayo kay Lord bilang daluyan ng pagpapala. Send me, Lord, na maging daluyan ako ng provision or blessing sa ibang mga tao, di ba? Gamitin natin yung finances natin para tumulong, para mag-tithes, mag-offering, para mag-donate sa mga charities, diba? Sa mga programa na abot sa mga kapuspalad. Yan po yung mga programa na pwede tayong mag-express ng ating love through giving. Yan. Sa life missions natin, ganun din. Pwede tayong magbigay. Huwag tayong puro send me GCash na ang gusto lang natin ay mag-receive lang tayo na mag-receive. Ayaw nating magbigay. Gusto lang natin tumanggap ng tumanggap, di ba? As a Christian and a good steward of money, ang makita sana nating kapalaran ay mga palad na laging nakabukas at hindi, mga palad na bukas para sa lahat at hindi mga palad na laging nakalahad. Mabilis po ba ako? Number 3, money is temporary. Ang ating last point, money is temporary. In Matthew 6 verse 19 to 21, sabi doon, don't store up treasures here on earth, where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. Para po tayo maging isang good steward ng money, gamitin natin ito sa mga bagay na eternal at hindi lamang sa mga bagay na temporal o pansamantala. So paano ba natin gagawin yon? Na gagawin natin yung pera natin gagamitin natin pera natin sa mga bagay na eternal. Paano nga ba? So later i-discuss natin, pero gusto ko lang i-share muna yung parable sa Luke 12 na shinare ni Jesus. So dun sa parable, may isang hasyendero na mayaman. So may-ari siya ng lupa na yung masagana yung ani. So lagi siyang may ani, ganyan. So one day na-problema siya kasi sobrang dami niyang ani, hindi niya na alam kung saan niya ilalagay. Hindi na kasya dun sa sa storage niya. Sabi niya sa sarili niya, alam ko na, magigibain ko yung luma kong storage. Tapos, papatayo akong bago, mas malaki. Ngayon, pag napuno na yun, masasabi ko na sa sarili ko na ang dami ko ng ipon. So, pwede na akong mag-retire, pwede na akong mag-chill-chill na lang sa buhay, mag-relax. Kahit ilang taon, di mauubos yung ipon ko. So, chill-chill na lang siya. Ngayon, sabi ng Diyos sa kanya, ikaw ay isang hangal. Ngayon, ikaw ay isang hangal. Ngayong gabi, ikaw mismo ay babawian ng buhay. Kanino mapupunta lahat ng inipon mo para sa iyong sarili? So, di ba? Kahit anong ipon ng ginawa niya, kahit anong pag-impok ang gawin niya, pag-ipon gawin niya, nung gabi na yon, mamamatay na siya. So, baliwala na. Hindi niya na may enjoy yung kanyang retirement na inaasam-asam, di ba? Ganon yung mangyayari daw sa mga tao na nakafocus masyado sa pagpapayaman, pero salat naman sa mata ng ating Diyos. In 1 Timothy 6 verse 7, hubad tayong isinilang sa mundo, kaya hubad din tayong mamamatay. Hubad po tayong isinilang sa mundo, kaya hubad din tayong mamamatay. Wala tayong mabibit-bit po kahit na alikabok pag tayo ay pumanaw na. Kaya sinasabi sa atin ng Bible, store up your treasures in heaven. Sa langit po tayo mag-ipon. Diba? Kasi kapag pupunta tayo halimbawa sa ibang bansa, for example, sa Singapore, pupunta tayo sa Singapore, travel tayo. Kahit 1 million pa yung dala mong pocket money, pagpunta mo ng Singapore, pagdating mo sa Singapore,
Hindi mo may pambibili yung 1,000,000 mo. Kahit isang pirasong candy, baka di ka makabili doon kasi hindi nila ino-honor yung pera natin yung piso, di ba? So, anong kailangan natin gawin? Papalit na natin yung 1,000,000 pesos natin. Papalit natin ng SG dollars. Ngayon, pagpunta natin ng Singapore, may SG dollars na tayo. Doon, makakabili na tayo ng ng mga gamit natin, pagkain, kung ano man yung gusto nating bilhin, gastusin sa Singapore. Kasi, na-convert na yung pera, di ba? Tama naman, di ba? So, ganun din dito sa mundo. Pag tayo ay namatay na, kahit ilang milyon o ilang bilyon pa yung pera mo sa iyong bank account, pagdating mo sa langit, hindi mo na magagastos yan, di ba? Hindi mo na siya, wala siyang kwenta. Kasi hindi yun yung currency natin sa langit, di ba? So ano kailangan natin gawin? Magpapapalit tayo ng ating pera dito sa lupa. Di ba? Ipapapalit na natin. So store up your treasures in heaven. Sabi ni Jesus sa Matthew 19, everyone was given up houses, the brothers or sisters, property for His sake will receive 100 times as much in return pagdating natin sa langit. Lahat daw po ng mga bagay na gini-give up natin, na binibigay natin, alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, ay ibabalik niya pagdating natin sa langit. So yung pala, magkakaroon ng conversion. Doon pala magkakaroon ng conversion. Yung pera na meron tayo dito, pag binigay natin yan, alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nagkakaroon ng conversion. Nakapagpapalit tayo. Nag-store up tayo ng treasures in heaven. So ganun pala. So lahat ng mga tulong na binibigay natin, alang-alang sa pag-ibig natin kay Lord, maging tulong yan sa ibang tao, pero ginawa mo yan dahil mahal mo ang Diyos, mahal mo si Jesus, nagkakaroon ka ng conversion sa langit. Yung mga tithes and offering na binibigay natin dito, nagkakaroon yan ng conversion. Nag-store up tayo ng treasures sa langit. Di ba? Yung mga nag-donate para sa church natin, yan, na-convert yan through hindi GCash, na-convert yan sa mga eternal na treasures natin sa heaven. Di ba? So magkakaroon ng katumbas yon pagdating sa langit. So ganun dapat. Habang nandito tayo sa lupa, ang focus natin dapat store up tayo ng treasures in heaven. Kasi once na namatay tayo dito sa lupa, wala nang pakinabang lahat ng ating mga yaman dito. No? So doon dapat tayo magpayaman sa langit. And hindi ko lang sinasabi yan dahil lang sa akin. No? Ito ay sabi sa ating Biblia, of course. Amen? Yan din pala yung sagot dun sa point number 2 natin, na it is more blessed to give than to receive. Kasi kapag ikaw yung nag-receive, natanggap mo na yung reward mo, di ba? Na-accept mo na yung reward mo, na nabigyan ka na So blessed ka na. Ngayon yung nagbigay, mas blessed ka pa kasi yung reward mo nag-aantay sa langit. Mas, much pa, 100 times as much pa, sabi ni Jesus. Amen. And I want to call on our worship team. Isa po sa pinakamahalagang bagay na dapat matutunan natin upang tayo maging mabuting tagapangasiwa ng pera, ay dapat ma-realize po natin na wala talaga tayong pagmamay-ari. At ang lahat ng bagay na meron tayo ay bigay lamang sa atin ng Panginoon. Mas madali para sa atin na i-give up yung pera natin, gamitin natin pera natin sa mga bagay na pang-Panginoon kapag yung isip natin, nire-recognize natin na, Lord, hindi sa akin tong lahat ng to. Kung wala ka, wala ito. Diba? Dati, ito lang ako, pero inahon mo ko, ginawa mo kong mas maluwag ang buhay ko ngayon. Ngayon, gagamitin ko itong kaluwagan ko para ibigay yung glory na narapat para sa iyo. Romans 11 verse 36, for everything comes from Him and exists by His power and is intended for His glory. Everything, lahat po ng nandito sa mundo ay galing sa Panginoon and intended for His glory. Kasama ho ang pera natin. Galing yan sa Panginoon at dapat gamitin natin yan, intended para sa glory ng ating
Diyos. Brothers and sisters, do not worship your money. Use your money to worship God. Huwag tayong mag-focus sa pera, baka kasi sa kagustuhan natin na magkaroon ng malaking kita, nabubulag na tayo. Sabi ni Jesus, beware, guard against every kind of greed. Life is not measured by how much you own. Ang sukatan ng buhay ay hindi yun sa dami ng ari-arian natin, kundi sa kung gaano tayo kayaman pagdating sa ating Diyos. And as Christians, we believe that earth is not our home. Na hindi ito yung natin, bahay natin. Ano lang tayo dito, temporary lang tayo sa mundo. And di ba kapag nangungupahan tayo, hindi naman tayo mag-i-invest ng magpatayo ng bahay kapag nangungupahan lang tayo. Mag-i-invest tayo, di ba? Sa bahay natin. Kasi sarili natin yon. And ganun din, invest in heaven. Kung saan yung permanente nating tirahan. Di ba? Use your money to the things that pleases God. Use your money to the things that are godly. Use your money to the things that will give glory to God. Use your money as if it was not your own but God's. Because we are just a steward. In Corinthians 4 verse 2, moreover, it is required that in stewards that one be found faithful. Kasi at the end of the day, sa dulo ng ating mga buhay, wala naman tayo ibang gusto kundi makasama lang yung Panginoon natin sa eternal, di ba? And for all eternity. And wala rin tayong ibang gustong marinig sa Kanya, kundi yung mga salitang, well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come share your master's happiness. So yun yung goal natin bilang Christians, yung magkaroon tayo ng value pagdating natin sa langit, no? Hindi lang dito tayo nagpapayaman sa lupa, dapat sa langit din mayaman tayo. Amen po? Amen. So, yun lamang po. Maraming salamat. Can we all stand and let us pray? Lord, we thank you, Father, for your goodness sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat sa pagpapala mo, sa provision mo, Lord, sa biyaya mo, sa grace mo sa buhay namin, Lord. Dalangin namin, Panginoon, na turuan mo kami na mas maging maluwag pa sa pagbibigay sa iyo, Panginoon, Lord. Turuan mo kami kung paano gastusin ng maayos ang aming finances, Lord. Tulungan mo kami maging good steward ng aming mga pera, because on our own, Lord, hindi namin kayang gawin ito, but because of your goodness, your mercy, we know na kayang-kaya namin, Lord. Maraming salamat, Panginoon. We recognize that everything na meron kami ay galing sa iyo, Panginoon, and we will use it moving forward, Panginoon, para bigyan ka ng glory, Lord, to give you glory, Panginoon. And naway, sa bawat pagtulong namin, Panginoon, sa ibang tao, ang mapapurihan ay ikaw sa lahat ng bagay na ginagawa namin para sa ibang tao, ang mapapurihan ay ikaw, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Tinataas na namin ang aming mga finances sa iyo. Pagpalain mo ito, Panginoon. And we give you all the glory and praise. In the matchless name of Jesus we pray. Amen. Can we raise our hands for the benediction? The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace, both now and forever. In the matchless name of Jesus we pray. Amen. Thank you po and happy Sunday.